Niyang ipinapaalala ang kahalagahan ng kaayusan, pagiging masino at disiplinado upang makamit nila ang Commandant's Cup. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang kanyang mga simpleng gawain ay nagbigay karangalan sa kanyang kumpanyang pasta. Maraming unos man ang dumaan sa kanyang buhay. Hindi niya hinayaang maging hadlang ito sa pagtupad sa kanyang sinumpaang tungkulin na pinagtanggol ang kapwa Pilipino at ang bayan. Naniniwala akong lahat ng pangyayari ay may dahilan. Marahil ay hinayaan ng ating Panginoon na maaga nating makita ang kahalagahan at kahulugan ng ating profesyon bilang mga sundalo na handang ibuwis maging ang sariling buhay, makamit lamang ang kalayaan at kapayapaan ng ating minimiti. Malaking kamalan sa ating kasunduan ang pagpanaw ni Godot sapagkat siya ay isa sa mga tunay na nakikipaglaban para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Hindi niya hinangad ang marayang buhay. Ang tanging nais niya ay ang makapaglingkod sa bayan at isaalang-alang ang kanyang buhay sa mga nagnanais na kumitil ng ating kapayapaan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, si Godot ay namuhay na puno ng atikay, pagmamahal at pangarap. Ano man ang ating pananaw sa nangyayaring labanan sa ating bansa, ang layunin, pagsasakatuparan, katapusan o kawalan ng mga ito, ang pagsiservisyo at pagsasakripisyo ni Godot ay karapat-dapat nating irespeto at parangalan. Sa kanyang pinakamamahal na anak, si Ruth, ang iyong ama ay mabubuhay sa alaala ng iba. Hindi mo man maramdaman ang kanyang pisikal na yakap, ngunit ang kanyang paggabay ay laging nariyan. Sa kanyang inihilog na pinakasisinta, Ron, ninanais ngayon ni Godot na kayo ay magpatuloy sa inyong buhay. Si Godot ay isang matatag, matalino, at taglay ang katangian na pagkamasupil na likas sa mga graduate ng PMA na puno ng idealismo. Sa mga miyembro ng PMA sa Ligan Class sa 2005, ating pagpatuloy ang pakikibaka para sa kapayapaan at kalayaan. Ang pagkawala ng ating lista ay hindi nangangahulugan ng ating pagtitios sa sinumpaang tungkulin. Bagkus, parati natin alalahanin ang mga dahilan ng ating tungkulin. Dahilan ng ating paglilingkod na buong pusong inapanan ni Godot at ng iba pang humayong lista. At sa iyong listang Godot, alam naming na-reception ka na ni Peter, Ludwig, Neil at Rimando. Hindi mo sila mista dyan sa langit sapagkat nauna sila. Nauna sila sa iyo, kaya apikas mo sila. Pero lagi mong tandaan na nakaukit sa aming alaala at magsisilbing inspirasyon ang iyong kadakilaan. Ngayon at magpakailanman. Nandito ako sa iyong lista. Ang akin naman pong susunod na tatawagin ay ang kapatid ni Godot na si Daryl. Para si Daryl yung
never kami nag-aaway niya. Pagmahal niya sa amin talaga. Nung bata pa kami, kasama ko yan siya sa paglalaro. Yan. Responsabil niya siya. Kami galing sa isang napakamahirap talaga na pamilya. Si Kuya ay isang responsabil talaga yan. Bago yan siya maglalaro, kukuha mo na yan siya ng panggato para gagamitin ng mama ko. Bago yan siya aalis ng bahay para maglalaro. Si Kuya, palagi niyang sinasabi niya sa amin na mahal niya kami. Ganon, mahal niya kami magkakapatid. At sinasabi niyang hindi niya kami pagbayaan. At sa bahay din, pag si Kuya na yung magsasalita, mas yung mga kapalit kong maliit, mas takot pa yan sila kaysa sa parents ko. At si Kuya din, palagi niyang ini-inspire sa amin na kailangan namin mag-isip para in the future, hindi kami mag-depend sa iba. Ganun yun si Kuya. Palagi yung positive thinking talaga si Kuya. Si Kuya, magkasama kami niyang tumira nung first year ako, then first year to second year, then yun. Then si Kuya naman is third year to fourth year. Tumira kami sa uncle ko, yun. Tapos, ano yun, si Kuya yun. Siya yung mag-prepare ng food namin sa school. Tapos, yun. Yan, salamat na lang. Kuya man. Hindi sanay. Na-nervous. Hindi naka-prepare. Hindi rin. Kasi kuya. Hindi sa sabi. Sure, bibili hindi. Hindi nasanay siya. Tama na rin. Ano ko yun? Lahat mahulog. Nung last namin nagbanding ng Kuya is nung December last year, 2010. Siya yung ano namin. Nakarecord. Nakarecord ka kisa na. Kuya saan sa asawa namin. Lahat kami binigyan niya kami lahat ng gift. So, lahat ng magkakapatid, na-appreciate namin yung ginawa niya sa amin. Ginawa ni Ate Ron at Kuya. Ginawa kami lahat doon. Kasi,
first time namin nagkakasama kami lahat noon. Except lang sa isang kapatid ko na babae. Yun. So, first time din namin nag-celebrate ng Christmas na may handa. Yun. At ako din, narating ko rin tong trabaho ko to dahil din sa inspiration ng kuya ko sa message na dahil mararating mo rin yan pag magiging determinado ka. Ganun yun si kuya ko. Kaya bahagi din siya ng buhay ko na nakamit ko tong trabaho ko ngayon dahil din sa kuya ko. At yung anak ko, para na rin yung anak yun. Pag pumupunta yun siya sa bahay, yun, nilalaro niya, nilalalambing, gano'n. Tapos, pag nag-jogging niya sila, kasama yung anak ko, yun, pag kinikilala na niya yung papa niya yun. Oh, ngayon. At sinasabi din niya sa akin na walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang pamilya niya, which is sina Ate Ron at si Ruby. Sabi niya, mahal niya sila. Sabi niya, sana hanggang pagtanda nila na makakasama mo sila. Yung talagang sinasabi niya. At si Kuya talaga is yung maka-Diyos, yung palagi niyang pag nagsasalita siya sa amin, palagi niyang sinasabi na yung talagang may Panginoon, yung sinasabi niya sa amin. At last ko nakakausap yung kuya ko, yung February, yung naglalambing para humingi ng helmet sa akin, magbabili sa akin sa Abu Dhabi. Hindi ko lang pala may pilay, kasi wala na pala siya. Ayun. O kung nasaan lang siya ngayon, alam kong masaya siya dahil alam kong may dahilan ng lahat. Mahal namin si Kuya talaga. Ngayon po, ating pakinggan ang huling mensahe ng kanyang may bahay. Ron.